Yan ang nangyari. At paborito ng Panginoon na ang mga lingkod niyang gagamiting makapangyarihan ay bakit kailangan magbitaw muna sa buhay. Okay. Well, sa totoo lang, lalo na sa panahon ngayon, may mga tao hindi mabitawan yung barkada. Bisyo. Si Abraham, hindi naman bisyo yung pinatanggal sa kanya. Kaya nga sabi ko, sa panahon ngayon, magpasalamat tayo. Hindi naman bisyo pinatanggal kay Abraham. Pinatanggal sa kanya. Pinaalis siya dun sa lugar nila. Sa lugar nila, kalkulado niya doon. Pag kalkulado yung lugar, kahit brown out, madilim, walang ilaw, kayang-kayang. Hindi lalo na nun, wala pa silang street light, mga kapatid. Kahit nakapikit ka, alam mo kung saan ka dadaan. Di ba? Wala kang takot, wala kang alalahanin. Alam mo yung mga nakatira doon at alam mong kilala ka ng mga nakatira doon. Hindi lang yan, pati sa mga kalahi mo, pati na doon sa magulang. Grabe yan. Bakit kaya ano? Dahil marahil, nilagay ko nga dito sa notes na everything that God wants us to remove from us will never help us. Or possibly sigurado, it can possibly bother us to our walk with God. Pag may pinapaalis sa atin ng Panginoon, hanggapin nating alisin ito. Dahil alam ng Diyos. Dahil kung makakatulong yan sa pananampalataya mo, hindi yan ipapaalis ng Panginoon sa iyo. That's it, mga kapatid. That's how clear it is. Pag sinabi niyang, bitawan mo yan, ibig sabihin, sigurado, na hindi makakatulong yan, siguro sa lakbay ng paglalakad mo sa buhay bilang tao, makatulong yung magulang mo, kamag-anak mo. But we are in the route, we are in the direction na lakad ng mananampalataya, mga kapatid. May course ang mundo. May daan. Meron din tayong sariling daan na tatahakin bilang buhay na mananampalataya. The just shall live by faith. Mga kapatid, may daan tayo. Yun yung sigurado na ito'y makakagambala sa atin, makadistract at hindi makatulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Dahil sa buhay na ito, mga kapatid, pag sinabing faith, ito rin po ay journey. Lakbay po ito, paglalakbay, mga kapatid. Patutunayan ko yan, mga kapatid. Habang malapit na tayo magtapos, dito na tayo siguro tayo magtatapos sa gabing ito. Sa Hebrews chapter 11, tignan ninyo, mga kapatid. Kaya ang pananampalataya, hindi ito yung naniniwala ako, magkakaroon ako ng 4 million pesos. Hindi yun. Isang mababaw na antas ng pananampalataya. Magkakaroon kami ng magandang bahay. Magkakaroon kami ng sasakyan. Magkakaroon kami. Yan yung mga yun yung faith din yan, mga kapatid. Pero iba yung buhay ng mananampalataya sa kahilingan at pangangailangan ng mananampalataya. Okay? Kasama po yun. Pero hindi tayo umiikot doon. Umiikot tayo sa buhay na gusto natin yung mga paa natin ay nakalakad pa rin, mga kapatid, sa daan na kung saan daan ng buhay ng isang mananampalataya, mga kapatid. Amen. Pansinin natin ito, mga kapatid. Ay Abraham pa rin ito. Hebrews 11 verse 8. Okay? Yung iba, tatalunan natin yung ibang bersikulo. Okay. Hebrews 11 verse 8. By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Okay? And he went out, not knowing whither he went. Grabe, hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero pumunta siya. Tayo ganito Oh Lord, sabi mo, aalis ako dito, pupunta ako doon. Saan ba ako pupunta? Sabihin mo muna kung saan ako pupunta.
Pero grabe si Abraham, mga kapatid. Dito natin makikita yung totoong buhay ng mananampalataya. Hindi yung ganyan. Hindi yun ang pag yumaman ka, mabibili mo din lang naman yung mga yan eh. Hindi yun. Ang buhay ng mananampalataya ay kaya mong isang tabi yung mga bagay na mahalaga sa buhay ng tao at pahalagahan yung bagay na sinasabi ng Panginoon kahit hindi mo naiintindihan. Yan ang totoong definition ng buhay mananampalataya. Okay? Hindi po, ito, meron akong ganito, meron kaming ganito, meron kaming ganyan, kaya kami ay mananampalataya. Hindi po yun ang pruweba. Okay? Ang totoong pruweba, yung nakasanayan mong buhay, yung pinagkakatiwalaan mo na kayang bumuhay sa ating pisikal na pangangatawan, ay kayang mong iisang tabi, alang-alang sa kagustuhan ng Panginoon. Na landas na tatahakin natin kahit hindi natin naiintindihan at wala tayong ideya. Yun yung dapat nating kainggitan at challenge, mga kapatid. Dahil hindi naman sila pinabayaan ng Panginoon. Alam naman natin yung versikulo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Okay?